Mga kaibigan, kamusta kayo dyan sa US, Canada, Dubai, Japan at sa mga kababayan natin sa Pinas? Alam nyo ba, ang usap-usapan ngayon sa social media, Tatay Digong na lang ang bumubuhay sa ICC. Pero teka, bakit nga ba parang telenovela na ang labanang ito? Si Arnold Clavio, no? Si Speaker Martin Romualdez at ang International Criminal Court kontra kina Duterte at Bato de la Rosa. Parang pelikulang aksyon na may plot twist. Kaya tara, i-breakdown natin ito with facts, humor at konting chismis para sa ating mga OFW at kabataan na laging updated sa politika. Ngayon, aalamin natin ang totoong score sa ICC drama. Bakit ba galit na galit ang kampo ni Duterte? Sino ang mga bagong aso ni Speaker Martin Romualdez na tinutukoy? At bakit si Arnold Clavio na parang laging may hot tea na sali sa usapan? Pero bago yan, mga kababayan, i-hit nyo na yung subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo ha, sa Riyadh, Sydney at Toronto. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, mag-super thanks naman please na rin para tuloy-tuloy ang ganitong klaseng usapan. Sa susunod na ilang mga minuto kaibigan, bibigyan natin kayo ng fact-based analysis ha, at mga kwento na magpapabilib sa inyo. Yan, excuse me po wala pong filter yan. Ang ICC case laban kina former President Rodrigo Roa Duterte at Senator Bato de la Rosa ay tungkol sa war on drugs. Isang isyung hinati ng Pinas. May mga nagsasabi si Duterte ang nagdadala ng peace and order. Pero parang sa iba, ang kampanya niya ay puno ng human rights issues. Ngayon, may mga balita na si Clavio at ilang politiko tulad ni Romualdez daw ay kasama sa mga pumuputok sa kampo ni Digong. Pero teka, totoo ba ito o puro fake news at political noise? Sa X, nag-viral ang mga post na nagsasabing si Duterte pa rin ang bida ng mga Pilipino habang ang ICC ay kontrabida na sinusuportahan ng mga elitista. Pero meron din nagsasabi ng ICC ang magbibigay ng hustisya. No? So sino ang tama? Let's dive in with a balanced take, mga kaibigan. Kung nasa Quezon City, Dubai o kahit nasa Los Angeles ka, i-like at i-share ito sa mga kababayan natin. Subscribe na rin para updated kayo sa mga ganitong political deep dives. At para sa mga OFW na gusto ng mas maraming content, mag-super thanks naman please para mas marami tayong makover na issues. Kung tatanungin mo ang mga taga Davao, si Rodrigo Roa Duterte parang superhero, si The Punisher na naglinis ng kalsada mula sa droga at krimen. Noong 2016, nanalo siya bilang presidente ng Pilipinas dahil sa kanyang matapang na paninindigan. Si Bato de la Rosa naman, ang kanyang loyal na sidekick, ang nagpatupad ng war on drugs bilang PNP chief. Sa pananaw ng kanilang supporters, silang nagbigay ng disiplina sa Pinas. Pero bakit nga ba galit ang ICC? May mga puso X na nagsasabing si Duterte ang bumubuhay sa ICC dahil sa kanyang matitigas na pahayag laban dito. Ano ang totoo? Para sa maraming Pilipino lalo na sa mga nasa probinsya at OFWs na pagod na sa korupsyon, si Duterte ay simbolo ng pagbabago. Ang war on drugs kahit kontrobersyal ay may suporta mula sa mga naniniwalang kailangan ng matigas na kamay para sugpuin ang droga. Si Bato, nakilala sa kanyang bato ng puso persona, ay naging mukha ng kampanyang ito. Pero may mga datos ayon sa PIDEA, bumaba ang crime rate noong 2016 to 2022, pero may ulat din ng 6,000 to 30,000 na namatay sa drug war. Depende sa source kaya naman galit ang ICC. Sila ang nag-iimbestiga ng posibleng crimes against humanity. Pero para sa kampo ni Digong, ito'y political persecution lang. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Comment down below. Kung pelikula ang buhay ni Duterte, siguro ang title ay Tatay Digong versus the World. Sa isang banda, siyang action star na laging may punchline. No? Sa kabilang banda, parang siya ang kontrabida sa mata ng ICC. Si Bato naman, parang loyal na best friend na laging sumusuporta kahit na magulo ang eksena. Pero teka, bakit ba parang laging may bagong aso na sumusulpot sa labanang ito? Speaking of which, sino nga ba ang mga bagong players natin? Tara, alamin natin sa susunod na section. Kung nag-enjoy nyo itong breakdown, i-hit nyo na yung like button.
share nyo na rin sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Sydney at Jeddah. At para sa mga gusto mag-support, mag-super thanks naman please na para mas marami tayong ganitong content. Ang International Criminal Court or ICC ay parang global referee na nag-iimbestiga sa mga seryosong krimen tulad ng genocide at war crimes. Sa kaso ng Pinas, ang focus nila ay ang war on drugs ni Duterte. Ayon sa mga dokumento, sina Duterte, Bato at dating PNP Chief Oscar Albayalde ang mga pangunahing target. May mga post sa X na nagsasabing hindi tumigil ang ICC kahit umalis na ang Pinas sa kanilang jurisdiction noong 2019. At ngayon may mga balita na sinusuportahan daw ng ilang politiko tulad ni Speaker Martin Romualdez ang ICC probe. Pero teka, si Arnold Clavio, ano ang connect sa broadcaster na ito? Sa pananaw ng ICC supporters, ang kanilang investigasyon ay para sa hustisya ng libo-libong namatay sa drug war. Si Clavio na kilala sa kanyang matapang na komentary sa radyo at TV ay madalas na binabanggit ang human rights issues. Pero bakit niya nasali sa usapan? May mga nagsasabi na ang kanyang mga pahayag ay parang pumuputok sa kampo ni Duterte, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ICC. Si Romualdez naman bilang speaker ay may impluwensya sa Kongreso. Pero totoo ba na siya ang bagong aso ni Tamba na tinutukoy? Ang sabi sa X, may mga politikong gustong gibain ang Duterte family para sa political leverage. Pero wala pang solidong ebidensya na si Romualdez mismo ang nasa likod nito. Kung si Duterte ang action star, si Clavio naman ang parang news anchor sa pelikula na laging may expose Si Romualdez siya yung tahimik pero may malaking plano sa likod. Ang ICC naman parang international detective na laging may warrant sa bulsa. Pero teka kung lahat sila ay may agenda, sino ang tunay na bida? O baka naman lahat sila ay kontrabida sa mata ng iba. Kaya naman mga kaibigan, i-comment nyo nga, Team Duterte ba kayo o Team ICC? At kung nasa Dubai o Toronto ka, i-share mo to sa mga kababayan natin. Kung gusto nyong malaman ang susunod na plot twist, subscribe na, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Qatar, Hong Kong at Cebu City. At para sa mga OFW na gustong suportahan ang content natin, mag-super thanks naman please. Ang labanang ito ay hindi lang lokal na issue ito'y global. Sa US, Canada at Europe, ang ICC ay simbolo ng human rights. Pero sa Pinas, maraming OFWs ang naniniwala ng ICC ay panghihimasok lang sa sovereignty natin. Sa X, mga post na nagsasabing si Duterte ang boses ng masa, habang ang ICC ay para lang sa mga elitista. Pero teka bakit nga ba mahalaga ang isyong ito sa mga kababayan natin sa abroad? Dahil ang bawat desisyon sa Pinas ay may epekto sa ekonomiya. Sa trabaho at sa imahe natin sa mundo, kung may warrant ang ICC, paano ito magbabago sa imahe ni Duterte? At paano ito maglalaro sa 2028 elections? Ang tanong, dapat ba nating payagan ng ICC na mag-imbestiga? Sa isang banda, sinasabi ng kampo ni Duterte na ito'y paglabag sa ating karapatan bilang bansa. Pero sa kabilang banda, ang ICC nagsasabing walang sino man ang exempted sa batas, kahit na presidente ka. Ang problema, ang Pinas ay umalis na sa ICC noong 2019. Pero sinasabi ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimen bago mag-exit. Kaya naman mainit ang debate. Sovereignty ba o accountability? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? I-comment nyo nga. Kung na-enjoy nyo itong discussion nito, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Australia, Saudi Arabia at Davao City. Subscribe na rin para updated kayo sa mga ganitong issue. At para sa mga gustong mag-donate, mag-super thanks naman please. Kung sakaling may warrant ang ICC, ano ang mangyayari? Posibleng maaresto si Duterte, Naaresto na nga. O baka naman tulad ng sinabi sa X, si Duterte pa rin ang magwawagi dahil sa suporta ng masa. Si Bato naman, handa raw siyang humarap sa ICC. Pero may mga nagsasabi na ito'y political suicide. At si Clavio at Romualdez, magpapatuloy ba sila sa kanilang atake? Ang susunod na kabanata ay depende sa atin, mga botante, sa mga OFW at sa mga kabataan na magdidesisyon sa kinabukasan ng Pilipinas. Mga kaibigan, ano ang prediction ninyo? Team Duterte ba kayo o Team ICC? Comment nyo sa baba at i-share nyo ito sa mga kababayan natin sa Makati, Dubai at Los Angeles. Kung gusto nyo mas maraming ganitong content, subscribe na at mag-super thanks para tuloy-tuloy ang laban. So anong natutunan natin? Si Duterte at Bato ay may mga bayani sa mata ng kanilang supporters pero kontrabida sa ICC. Si Clavio at Romualdez kahit anong sabihin ng X ay mga players sa political chessboard na ito. Ang ICC case ay hindi lang tungkol sa drug war. Ito ay tungkol sa poder, hustisya at sovereignty. Pero higit sa lahat,
ito'y tungkol sa atin, sa mga Pilipino na magdidesisyon kung ano ang tama para sa bayan. Mga kaibigan, ang politika ay parang telenovela. May drama, may aksyon, at may plot twist. Pero ang tunay na bida, kayo, kayo, at tayo. Ang mga kababayan natin sa Pinas, US, Canada, Dubai, at sa buong mundo. Kaya naman manatiling updated, maging kritikal, at huwag kalimutang mag-vote. Kung na-enjoy nyo itong ilang mga minuto na deep dive, i-hit nyo na yung subscribe button, i-like at i-share at i-comment sa baba kung ano ang tingin nyo sa ICC drama. Para sa mga OFW, sa Saudi, Singapore at Japan, mag-super thanks naman please, no, para mas marami tayong makover na ganitong issue. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.